Bakit mahalaga ang knowledge of God? Sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawaan at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran. Pagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ito'y kaluguran sa Panginoon, na makilala ng isang Kristiyano ng higit ang Panginoon sa kanyang buhay. Na kung meron tayong ipagmamalaki at talagang itatanyag sa buhay na ito, hindi ang mga bagay na tinatangkilik ng mundong ito. Sapagkat ang lahat ng unang nabanggit ay pawang mga bagay na matatamo sa mundong ito. Kayamanan, lakas, kapangyarihan, lahat ng ito'y mawawala. Pawang mga bagay na lilipas at pagdating ng panahon ay mawawalan ng saysay at kabuluhan sa harap ng kamatayan. Hindi masama na magkaroon tayo ng kayamanan, kapangyarihan at kalakasan. Sinasabi ng Biblia sa talatang ito na kung meron tayong itatanghal, iluluwalhati sa buhay natin, ay hindi itong mga bagay na ito, kung hindi ang Panginoon. Sapagkat lahat ay pawang mawawala. Tulad ng sinasabi ni Job, iniluwal siya ng kanyang ina ng walang saplot. Uuwi rin siya sa Panginoon ng walang daladala. Kung meron man tayong pwedeng ipagmalaki sa buhay na ito, sinasabi ng Biblia na ang ipagmalaki natin ay ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kung papansinin natin ang talata, ang unang binabanggit ng talata ay ang karunungan ng mundong ito. Huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. Oo, mainam ang pag-aaral at may alam sa lahat ng bagay. Ngunit pakatandaan natin na hindi kumpleto ang karunungan kung walang pagkatakot sa Panginoon. Pagkat sinasabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Hindi kumpleto ang karunungan ng tao kung walang pagkatakot sa Panginoon. Kadahilan ng lahat ng karunungan sa mundo ay may iwan natin sa buhay lamang na ito at hindi mapapakinabangan sa kabilang buhay, at ang matitirang karunungan na maaaring manatili ay ang kaalaman patungkol sa Diyos. Pangalawa, kapangyarihan ng mundong ito. Magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Daw natin ipagmalaki ang kapangyarihan sa kadahilanan ang lahat ng lakas ng tao ay lilipas at ang lahat ay darating sa kanyang pagtanda. Marahil marami magsasabi, anong kwenta ng kaalaman sa Diyos kung ako naman ay malakas? Hindi ko kailangan ng kaalaman patungkol sa Diyos. Malakas ang aking katawan. Pakatandaan natin mga kapatid, ang buhay na ito ay lumilipas at darating sa punto ng lahat ng mga tao ay mawawalan ng lakas. Huwag natin hayaan na sa dulo lang natin makikilala ang Panginoon. Pangatlo, ang kayamanan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ang kayamanan at ginto ay hindi kayang dalhin sa kabilang buhay. Ang lahat ng ito ay may iwan natin sa harap ng kamatayan. Sapagkat ano ang pakinabang ng tao na makamtan man ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Sinasabi ng Mark chapter 8 verse 36. Natin pakanasain ang higit na kayamanan. Oo, hindi masamang yumaman at maging successful. Ngunit kung ito naman ay magiging hadlang para mas lubos nating makilala ang Diyos, ito'y isang balakid sa relasyon natin sa Panginoon. Binabanggi ito ng Jeremias sapagkat itong tatlong ito ay bagay na hadlang para mas lalo nating makilala ang Panginoon. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, at ang kalakasan. Ito'y totoo. Sa panahon natin, huwag nating hayaan na dumating pa ang panahon na humina ang ating memorya bago natin nasain na makilala ang Panginoon. O kaya mawalan ng lakas at magkasakit, o kaya maghirap sa buhay na ito bago natin i-pursue ang pagnanasa na makilala pa ang Panginoon. Ito yung benepisyo ng pagkakakilala sa Panginoon. Kapag mas lalo nating kilala ang Panginoon, mas lalong lumalaki yung pananampalataya natin sa Kanya, sapagkat lubos nating kilala siya at hindi tayo magdadoubt sa isang bagay na hindi niya kaya kasi alam natin na masyado siyang dakila
sa kanyang katangian para hindi niya makaya anumang imposibleng bagay na gawin niya sa ating buhay. Doon, the more na ang isang tao ay nagnanasa na mas lalo makilala ang Panginoon, mas lalong nalulugod ang Panginoon sa taong iyon. At ito'y isang kagalakan sa ating Diyos na buhay. Ito ang sagot sa tanong na,